Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng channel mo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alfonso. Nag-iisang anak lang po ako, 43 taong gulang at kasalukuyang pamilyadong tao na. Ang kwentong ilalahad ko po sa inyo ngayon ay ang karanasan ng aking lolo Renato. Ito po ay isang kilalang antingero sa lugar ng Quezon. Nangyari po ito taong 1989. Noong mga panahong iyon ay nasa 10 taong gulang pa lamang po ako, Kuya Bari. Simple lamang ang pamumuhay namin noon. 3 lang kaming nakatira sa bahay. Ako at ang mga magulang ko. Siya nga po pala isang mangingisda ang aking ama, samantalang taong bahay lamang si nanay. Pero paminsan-minsan ay magkakasama rin naman sila sa pagbebenta ng mga nahuling isda. Marahil ay nagtataka po kayo, Kuya Bari, kung bakit mangingisda ang tatay ko. Sa kadahilan ng ilang metro lang kasi ang layo ng baybayin mula sa aming baryo. Kilala po si Lolo Renato sa aming lugar bilang isang matandang antingero. Mag-isa lamang ito sa buhay. Ang bali-balita ay iniwan daw ito ng 2 niyang anak na dalaga matapos makapang ibang bansa. Samantalang maaga namang namayapa ang kanyang asawa na si Lola Rita. Sa katunayan po ay hindi ko na naabutan ang matandang ginang. So balik po tayo sa kwentong ibabahagi ko. Kahit mag-isa lang daw po si Lolo Renato sa buhay, ay hindi ko masasabing naghihirap ito. Dahil ang totoo niyan, sa kanila pa nga ako laging tumatambay sa tuwing tinatakasan ko si nanay sa mga pinag-uutos niya. Nakilala ko lang si Lolo Renato noong nasa 6 na taong gulang pa lamang po ako. "Oh, Alfonso, pinagalitan ka na naman siguro ng nanay mo." Laging bungad ni Lolo Renato sa akin sa tuwing napapadungaw siya sa kanilang bintana bago ako pagbuksan ng pintuan. Ngunit likas na yata sa mga kabataan na tatawa na lamang sa tuwing naririnig ang katanungang iyon. "Lo, uuwi po kaya si Ate Clara?" Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling iyon at kung bakit ko iyon naitanong. Nang hapon na iyon ay nakatambay ako sa kubo nila at nakikinig ng drama sa radyo. Kuya Bari, hindi pa po kasi uso sa amin noon ang TV. At kung mayroon mang TV, kailangan mo pang lumipat sa bahay ng iba, makapanood ka lang. Hindi kaagad nakasagot ang matandang lalaki sa tanong ko. May namumuong luha sa mga mata nito. May nilaga akong mani kanina. Kakain ka ba? Sandali lang at ipagsasando kita." Ganyan palagi si Lolo Renato sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa pamilya niya. Palagi siyang umiiwas. Mabait naman po si Lolo Renato. Maraming pamilya na siyang natulungan laban sa mga lamang lupa at mga aswang. Iyon din po ang dahilan kung bakit nakilala siya bilang isang antingero. Marahil po ay nagtataka kayo, Kuya Bari, kung bakit antingero ang naging papel niya rito sa aming lugar sa Quezon. Yun po ay dahil sa limpak-limpak ng mga agimat na mayroon siya. Maraming agimat si Lolo Renato at mga pangontra laban sa kampon ng demonyo. Bata pa man ako ng mga panahong iyon, pero naniniwala ako sa mga aswang dahil kalat iyon sa aming lugar. "O Alfonso, ito na ang mani.
Dalhin mo na rin ito para sa nanay mo. Sabay abot nito ng dahon ng saging na ginawang parang supot. Noong mga panahong iyon kasi Kuya Bari ay bihira pa lamang sa amin ang mga plastik-plastik. Talagang malinis pa dati ang paligid, hindi katulad ngayong panahon. Ay sige po lolo, salamat po. Tugon ko na lamang. Hindi na bago sa akin iyon. Sa tuwing napapadalaw ako kay Lolo Renato ay kung ano-anong mga kakanin ang ipinauuwi nito sa akin. Hindi pa man ako tuluyan na nakaalis sa bahay ni Lolo Renato ng mga sandaling iyon nang biglang humahalulos na dumating si Tia Belen. Isa siya sa mga kapitbahay namin. Magulo pa ang ayos nito at halatang may problema. Mang Renato, tawag pa niya sa matandang lalaki. Nagpaalam pa nga sa akin si Lolo Renato bago hinarap si Tia Belen. Nagkwento ito sa tungkol sa sitwasyon ng bunso niyang anak na babae, si Maria. Sa pagkakaalala ko ay nasa 2 taong gulang pa lamang noon si Maria. Habang pakwento-kwento siya ay iiyak-iyak pa ito. Nakakaawa ang sitwasyon ng ginang at halatang nangangailangan talaga siya ng tulong ni Lolo Renato. Ayon sa mga detalyeng narinig ko, 3 araw na daw na palaging sumasakit ang tiyan nitong si Maria. Sobrang init din ang katawan nito at balisa, ngunit hindi nila magawang maisugod sa hospital dahil sa kapos sa pera. At isa pa, wala rin naman silang may mauutangan. Isang labandera si Tia Belen. Samantalang isang jeepney driver naman po ang asawa nitong si Mang Kaloy. Kakarampot lamang ang kinikita nila at 5 pa ang kanilang mga anak. Mang Renato, pakiusap po, tulungan niyo naman si Maria. Hikbi ng ginang na hindi naman nakatanggi ang matandang antingero. Maghunos dili ka, Belen. Uminom ka muna ng tubig at ihahanda ko lang ang aking mga gagamitin. Anya nito at bahagya pa akong sinenyasan na dalhan ko daw ng tubig si Aling Belen na kaagad ko namang ginawa. Ilang minuto lang ang itinagal ng pag-alis ni Lolo Renato at agad din siyang bumalik, dala-dala ang kanyang kagamitan. Ang tanging naalala ko lang ay may sipit siyang insenso at tuyong palaspas na benditado. May suot-suot din siyang agimat at medalyon ng San Benito na sinasabing pinakamabisang pangontra sa lahat ng uri ng lamang lupa at aswang. Minsan ko na ring naitanong dito kay Lolo Renato ang tungkol sa medalyon at suot-suot niyang agimat. Ayon sa kanya, mabisa daw ang mga dasal nito sa wikang Latin na mauunawaan mo kapag ito ay naisali na sa wikang Filipino. Ang higit na pinakamabisa ay ang pagdarasal ng mataimtim, taus-puso at matayog na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ikaw, Alfonso, huwag mong kakalimutan na magdasal palagi. Huwag mong kakalimutan na manampalataya. Naalala ko pang paalala ni Lolo Renato ito sa akin dati. Balik tayo sa kwento, Kuya Bari. Noong mga sandaling iyon ay hindi na ako nakasama pa kila Tia Belen pabalik sa bahay nito. Para sa kaligtasan ko na rin at hindi iyon sa isang birong sitwasyon. Dumiretso na lamang ako nang uwi ng araw na iyon. Pinagalitan pa nga ako ng nanay ko, kesyo raw gumagala na naman ako kung saan-saan. Ngunit natuwa naman
nang iniabot ko sa kanya ang dala kong mani. Hindi tuloy ako napalo ng tsinelas. Kinabukasan, ng araw na iyon ay nabalitaan ko na napagaling daw ni Lolo Renato si Maria. Walang tigil naman sa pasasalamat si Tia Belen sa matandang antingero. Ayon pa sa mga narinig kong usap-usapan, ay muntik na daw kunin ng lalaking aswang itong si Maria. Ngunit mabuti na lamang daw dahil naagapan daw ito ni Lolo Renato. Salamat sa kanya dahil hindi nagtagumpay ang masamang balak ng aswang na iyon. Ang totoo niyan, Kuya Bari, bata pa lang ako. Kalat na sa aming lugar ang bali-balitang aswang daw ang isa sa mga tao sa aming baryo na itago na lang natin sa pangalan na Don Felipe. Si Don Felipe ay kilalang tanod at mabagsik na aswang sa aming baryo. Hindi siya magawang mahuli-huli dahil sa hindi sapat ang mga ebidensya. Ngunit marami na daw ang nakakakita sa kanya kung paano mag-anyong hayop ito. Kagaya ni Lolo Renato ay mag-isa lang din sa buhay itong si Don Felipe. Iniwan din ito ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Naku, narinig ko pa nga na pinagbantaan pa raw niya si Mang Renato. Nagaganti siya rito. Narinig ko pang usap-usapan ng mga kababaihan sa aming lugar. Makalipas ang 3 araw, ay kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balitang inatake daw ng aswang si Lolo Renato noong naglalakad daw ito pauwi sa kanilang bahay. Ginabi ito ng uwi dahil may dinalaw pang kaibigan sa kabilang baryo. Ayon sa nakasaksi, ay nag-anyong baboy daw si Mang Felipe. Talaga namang nakakatakot ang pagiging anyong halimaw nito. Mas malaki ito kumpara sa mga normal na baboy daw. Bumagsak pa nga raw sa sahig si Lolo Renato. Hindi naman daw magawang makalapit ng nakakita dahil sa naunahan daw ito ng takot. Gamit ang matutulis na kuko ng aswang ay sinubukan pa nitong sugatan si Lolo Renato. Ngunit isang himala raw ang nangyari. Ni hindi man lang daw ito tumalab. Sa kabutihang palad ay palaging handa si Lolo Renato sa mga ganoong sitwasyon. Maliban sa palagi niyang suot-suot na agimat ay may daladala siyang kalamansi. Inipon niya ang natitira niyang lakas upang itulak daw si Don Felipe at hindi naman siya nabigo. Napatayo daw si Lolo Renato at buong tapang na hinarap ang mabagsik na aswang. May pagkamahaba ang kuko ng Lolo Renato kung kaya't agad niyang nabuksan ang kalamansi na nakatago sa kanyang bulsa. Noong lumapit daw sa kanya si Don Felipe, ay kaagad niyang itinutok sa mismong mukha ng mabagsik na aswang ang kalamansi. Saka ito piniga. Anya ng nakakita. Hindi kaagad ako nakagalaw dahil sa takot at gulat ko. Pero noong nahimasmasan ako, saka ako tumakbo tsaka humingi ng saklolo. Nung makabalik ako kasama ang ibang mga tanod, ayun, naabutan namin si Lolo Renato na nakahandusay na sa sahig. Isinugod namin ang matanda sa ospital. Sa kabutihang palad naman, bilang lang sa daliri ang natamo niyang galos. Salamat sa kanyang agimat at walang may nangyaring masama sa kanya laban sa mabagsik na aswang na iyon. Mahabang salaysaying sa nakasaksi sa nangyari. Kinabukasan din ay nakalabas daw kaagad ng ospital itong si Lolo Renato kahit na ipinagbabawal pa sana ng kanyang doktor. At tungkol naman kay Don Felipe,
simula daw ng gabing iyon ay wala nang may nakakita pa sa kanya. Walang may nakakaalam ng buong pangyayari ng gabing iyon maliban kay Lolo Renato na hindi man lang nagawang ikwento. Naging maayos naman ang lahat nang matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Tuluyan na naglaho sa aming lugar si Don Felipe, pero gayon pa man ay hindi pa rin napanatag ang taong bayan. Ika-10 ng Mayo taong 1993 ay ang araw na pumanaw si Lolo Renato dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Wala ni isa man lang sa mga kamag-anak niya ang dumalaw sa kanyang burol. Salamat sa mabuti naming kapitan dahil siya na ang gumasto para sa lamay ng matandang antingero ng Quezon. Marami ang nagdadalamhati sa pagkamatay niya. Ngunit ng gabing iyon, bago siya nawala, ay nakapag-usap pa kaming dalawa. Ibinigay pa niya sa akin ang anting-anting na palagi niyang sinusuot. Alfonso, tatandaan mo ito. Ingatan mo ang anting-anting na ito dahil ito ang magpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng mga panganib. Poprotektahan ka nito sa mga atake ng kaaway at pinsala. Huwag mo rin kakalimutan na palaging magdasal ka at manalig ka sa Diyos. Iyan po ang huling habilin niya sa akin ng gabing iyon. Kuya Bari, napakahirap tanggapin ang biglaang pagpanaw ng aking Lolo Renato. Nakakalungkot ang kanyang sinapit, ngunit kung nasaan man siya ngayon naroroon, ay sana masaya na siya at payapa. At ang mga alaala tungkol sa antingero ng Quezon ay habang buhay na mananatili sa aking puso't isipan. Nang dahil kay Lolo Renato ay marami akong natutunan. Maraming mga pagsubok man ang dumaan sa buhay ni Lolo Renato ay nagawa niya itong lampasan. Hindi lamang dahil sa kanyang anting-anting, kung hindi dahil sa tibay ng kanyang pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan niyo po ang aking salaysayin. Lubos na gumagalang, Alfonso. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito. Ito ay naging karanasan ng aking lolo Eping. Nangyari ito noong mga panahong bago mag-asawa pa lang sila ni Lola Adelina. Noong mga panahong iyon, pareho silang nasa 21 anyos at kagaya ng bagong mag-asawa, nais nila ng anak. Isang araw, nakaramdam ng matinding kaligayahan si Lolo nang malaman niyang nagdadalang tao na si Lola. Halos walang paglagyan ang kanyang tuwa ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Yahoo! Magiging ama na ako! Magiging ama na ako! Palundag-lundag pa si Lolo noon dahil sa tuwang kanyang nararamdaman. Magmula noong araw na iyon, Kuya Bari, mas lalong sinipagan pa ni Lolo ang kanyang pagtatrabaho. Maaga siyang umaalis sa kanilang bahay at saka ginagabi na siya ng uwi. Ang kanyang dahilan ay kailangan niyang makapag-ipon ng pera para hindi mahirapan si Lola kung sakali. Isang beses, habang abala sa pagtatrabaho sa isang talyer ang aking lolo, may nakita siyang isang matanda. May daladala iyong supot
na tila hirap na hirap sa paglalakad. Aba, bakit kaya walang kasama ang matandang ito? Uugod-ugod na ito ah. Wika ni Lolo sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng awa sa matandang babaeng iyon, kaya iniwan niya ang kanyang ginagawa. Tumayo siya at saka nagpasyang lapitan ang nasabing matanda. Lola, bakit wala po kayong kasama? Saan po ba kayo papunta? Tanong niya rito. Napatitig naman sa kanya ang matanda at napangiti. Wala kasi akong kamag-anak. Lalong nakaramdam ng awa ang aking abuelo, kung kaya kinuha niya ang supot ng matanda. Ay Lola, naku ganun po ba? Ako na po ang magbubuhat nito. Saan po ba kayo papunta Lola? Galak naman na nagpasalamat ang matandang iyon kay Lolo. Itinuro niya kung saan siya pupunta. Kaya napatango na lang si Lolo. Pasensya ka na. Wala kasi akong pera na maibabayad sa iyo, sabi ng matanda kay Lolo. Naku naman Lola, huwag niyo na po intindihin yun. Ayos lang po, hindi naman po talaga ako maniningil. Wika ng aking lolo sa matanda. Matapos niyang tulungan ang matanda, naglakad na si Lolo pabalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Subalit, nakailang hakbang pa lang ang aking abuelo noong biglang tawagin siya ng matanda. Ay, iho, sandali lang. Napalingon naman si Lolo sa kanya at saka bumalik ito. Ay, Lola, may nalimutan po ba kayo? Tanong nito sa matanda. May kung anong dinukot ang matanda sa kanyang bulsa. Ito, tanggapin mo ito. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Alam kong magagamit mo ito, sabi ng matanda kay Lolo. Tinignan iyon ng aking abuelo at nakita niya isang puting bato na makinis. Lola, ano po ba ito? Tanong ng aking abuelo. Yan ay ang mutya ng langka. Magagamit mo yan kapag ka manganganak na ang asawa mo, sabi ng matanda kay Lolo. Napaisip naman ang aking abuelo kung papaano nalaman ng matandang ito na buntis ang asawa niya. Ngunit hindi na niya pinansin pa iyon. Kung kaya't hindi na nag-atubili pa si Lolo na kunin iyon. Nagpasalamat siya sa matanda at saka nagpaalam ng babalik sa kanyang trabaho. Noong nakalayo na ang aking abuelo, ay napalingon siya sa matanda. Mayroon siya sanang itatanong tungkol doon sa mutya. Laking gulat na lang niya nang mawala na ang matanda sa kanyang paningin. Hala, saan kaya napunta yun? Tanong lang niya sa kanyang sarili. Nahiwagahan si Lolo sa matanda, kaya napatingin siya sa batong ibinigay sa kanya. Para saan kaya to? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili muli. Agad na naisip ng aking abuelo ang kanyang trabaho, kung kaya't nagdali-dali siyang bumalik sa talyer. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, naisipan ni Lolo na bilisan ang kanyang trabaho upang makauwi siya kaagad. At ayun nga po, pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi siya kaagad. Pagkarating niya ay ikinuwento niya lahat kay Lola ang nangyari at maging si Lola ay nahiwagahan sa matanda at sa ibinigay nitong mutya. Hindi na nila pinagtuunan pa ng pansin at sila'y kumain na ng kanilang hapunan. Dumaan ang ilang buwan at mas lumaki pa ang tiyan ng aking abuela.
dahil doon nabahala na si Lolo. Isang gabi, habang himbing na himbing sa pagtulog si Lola, hindi naman makatulog itong si Lolo. Sobrang init daw ng kanyang katawan. Ay, grabe naman ang init. Bakit ko kaya nararamdaman to? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpasya si Lolo na pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Sa kanyang pagtungo sa kusina ay parang nakaramdam siya na naiihi siya, kung kaya't pumunta muna siya sa banyo. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-ihi, nang may narinig siyang malakas na kalabog. Ang asawa ko! Bulalas niya. Dali-daling bumalik si Lolo sa loob ng kanilang bahay. Pagdating niya doon, ay nakita niyang nagkaroon ng siwang ang bubong ng silid nila. At doon sa siwang na iyon ay may nakasilip na mapupulang mata. Aswang! Walang yaka, aswang ka! Umalis ka dito o hindi papatayin kita! Sigaw ni Lolo. Galit na galit siyang kumuha ng itak at saka iwinasiwas iyon. Umalis ka na! Marahil dahil sa galit ni Lolo, nakaramdam ng takot ang aswang. Nawala ang pagkaluskos sa bubong. Tila umalis ito. Kaya napabuntong hininga na lang ang aking abuelo. Sige lang, subukan mo pang bumalik dito. Hindi ako mag-aatubiling patayin ka, sabi ni Lolo sa kanyang sarili. Dahil sa sigaw ng aking lolo, ay bahagyang nagising ang aking lola at tinanong niya kung anong nangyari. Hindi, wala. Hindi, may daga akong nakita dun sa taas ng bubungan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi na lang inamin ni Lolo, baka mag-alala pa ang aking lola. Kung kaya, mabuti na lang at hindi na bumalik pa ang aswang na iyon. Dumaan pa ang ilang buwan at dumating ang sandaling manganganak na ang aking lola. Dahil magtatakip silim na noong pumutok ang kanyang panubigan, nangamba si Lolo dahil baka puntahan sila ng aswang. Bandang 7:00 ng gabi, dumating ang hilot sa aming bahay. Pinahiga ang aking abuela ng hilot sa banig. Inihanda na rin ito ang mga gamit na gagamitin niya sa pagpapaanak ng aking lola. Noong magsisimula ng umiri ang aking lola, bigla silang binulabog ng aswang. Naramdaman nilang umaaligid iyon sa bahay ni na Lolo, kaya nagwika na ang hilot. Naku, kapag hindi aalis ang aswang na yan, may hirapan tayo. Hindi lalabas ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo, sabi ng hilot. Nataranta naman ang aking lola kung kaya't pinakalma ito ni Lolo. Pinilit pa rin ni Lola na umiri noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Ngunit kinakabahan siya dahil may biglang lumapag sa ibabaw ng bubungan nila sa mismong tapat ng silid nila Lolo. Naku, kailangan paalisin natin ang aswang na yan. Baka mamatay ang bata kung hindi kaagad siya makakalabas. Pag-aalala ng hilot. Sa kadahilanang iyon, kinuha ni Lolo ang itak niya. Anak ng puti ka, umalis ka rito, aswang ka. Kapag hindi ka umalis, papatayin talaga kita. Malakas na sigaw nito. Noong mga panahong iyon, sumisigaw na rin si Lola. Natataranta na si Lolo noon nang may bigla siyang naalala. Ang mutya ng langka, wika niya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanilang silid at saka kinuha sa maliit na supot ang mutyang ibinigay sa kanya ng matanda.
Ito na lang ang pag-asa ko. Sabi ng matanda, makakatulong daw ito sa panganganak ng asawa ko. Sabi ni Lolo. Pagkalabas ng aking abuelo ay nakita ito ng hilot. Oh, saan mo nakuha yan? Mutya ng langka yan ah. Wika ng hilot. Oo, ibinigay sa akin ito ng isang matanda. Sinabi niyang magagamit ko daw ito pagdating ng araw ng panganganak ng asawa ko. Pagpapaliwanag ni Lolo. Sinabihan naman ng hilot ang aking lolo na ipasubo daw iyon kay Lola, ang mutya ng langka. Kung kaya't walang pag-aalinlangan na ginawa nila iyon. Yan, ganyan nga, para hindi na mahirapan ang asawa mo, sabi pa ng hilot. Makalipas lang ang ilang sandali, biglang tumahimik ang paligid at naging matagumpay ang panganak ni Lola. Lumabas ng nasa oras ang isang malusog na sanggol sa sinapupunan ni Lola. Kinuha niya ang mutya ng langka at saka inilagay sa kanyang bulsa. Magiging lubos na sana ang kagalakan nila Lolo at Lola, ngunit bigla silang nabulabog ng aswang. Biglang may kumalusko sa ibabaw ng bubungan. Napatingala na lamang sila noong makita ang isang nilalang na nakadungaw sa siwang. Pulang-pula ang kanyang mga mata at naglalaway. Naku, hindi pa rin tumigil. Ang aswang yan. Huwag niyong iwan ang sanggol. Balisang wika ng hilot. Napatango namang kaagad si Lolo sa hilot at saka muling ibinaling ang kanyang atensyon sa bubong. Nakita niyang may nakalawit ng dila roon, kaya sumigaw ulit si Lolo. Kung hindi ka aalis, titiyakin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Humuni ang tiktik na iyon at animoy humahagikik pa. Sa kadahilan ng iyon, walang pagdadalawang isip na tinaga ni Lolo ang dila ng aswang. Ngunit mabilis iyong umurong kung kaya hindi tinamaan ni Lolo. Putik kang aswang ka, sinasagad mo talaga ako ha. Dali-daling bumaba si Lolo sa bahay nila at saka kumuha ng hagdan. Langya ka, pagka hindi ka talaga umalis, papatayin kita. Saad ni Lolo. Umakyat siya sa hagdanan at noong naroon na siya, nakita niya ang itim na nilalang na nakadapa sa bubong. Hoy aswang! Pagtawag niya sa atensyon ng nasabing nilalang. Nilingon siya ng aswang at saka umangil iyon. Nakita niyang may hawak na itak ang aking lolo, kung kaya tumayo iyon at saka humarap sa kanya. Nang walang ano-ano, inatake ng aswang si Lolo. Hindi man lang nakaramdam ng anumang takot ang aking abuelo. Mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang lakas. Bago pa man makalapit sa kanya ang nilalang, nang tuluyang tinaga na siya ni Lolo. Tinamaan iyon sa kanyang braso, kaya napahiyaw iyon ng napakalakas. Muli pa sanang aatake ang aswang na iyon kay Lolo, ngunit muli siyang tinaga ng aking abuelo. Tinamaan iyon sa bandang liig at biglang sumirit ang dugo roon. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa. Kapag ka nagmatigas ka pa, hindi ako magdadalawang isip na itarak na talaga ito sa lalamunan mo. Matapang na wika ng aking lolo. Saglit na natigilan ang aswang. Napatingin iyon kay Lolo at parang natutunaw ang kanyang katigasan. Walang ano-ano, biglang napayuko iyon. Umangil pa ang nasabing aswang, kaya inihanda ni Lolo ang kanyang itak. Nang walang ano-ano, biglang nagulat na lang ang aking lolo dahil nagpalit ng anyo ang aswang.
naging isang malaking pusa iyon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo, lumundag daw iyon ng mabilis. Bigla daw tumalon ito sa lupa. Tumakbo iyon hanggang sa tuluyan ng makalayo. Noong masiguro niyang wala na ang aswang, bumaba na si Lolo. Bumalik sa loob ng bahay nila at saka ibinalita kina Lola ang nangyari. Marahil wala na yung aswang, sabi ng aking abuelo. Nakahinga naman ang aking lola noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Tuwang-tuwa namang sinalubong nila ang bago nilang supling. Hindi rin kaagad umalis ang hilot at sinamahan muna sila doon hanggang sa mag-umaga. Bago daw sila natulog kasama ang bago nilang anak, ay nagsaboy ng asin ang aking lolo sa paligid ng kanilang bahay. Itinuro daw ito ng hilot sa kanila bilang pangontra sa aswang. Ganoon na lang ang pagpapasalamat nila sa mutya ng langka dahil kung wala iyon, baka namatay na ang panganay nila Lola na siya ko namang tiyuhin. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na muling nakita pa ng aking lolo ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya ng langka. Hindi makapaniwala sila sa mga nangyari, ngunit nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos na iniligtas sila mula sa aswang na iyon. Magpasangga ngayon ay nasa bulsa pa rin ng aking abuela ang mutya ng langka. Ipinakita pa nga niya sa akin iyon, Kuya Bari. Isang pangyayari na hindi malilimutan ng aking lolo at lola. Isang handog mula sa isang matanda. Isang mahiwagang mutya ng langka. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Alexis. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang James. 23 anyos na sa kasalukuyan at nakatira dito sa isang baryo po sa Bataan. Kuya Bari, isa po akong dog lover. Sobrang malapit po sa aking puso ang mga aso dahil mahal na mahal ko ang aking mga alaga. At pag may nakukuhang stray dogs ang mga legit na dog rescue agencies sa Facebook, ay agad akong nagpapadonate ng tulong gamit ang GCash. Bakit nga naman? Kasi minsan na akong iniligtas ng isang aso noong nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina. Ang kwentong ito ay base sa kwento ng aking ina taong 1990 noong iligtas kami ng asong si Puti. Taong 1990, dalaga pa ang aking ina na tawagin na lang natin sa pangalang Sonia. Nagbabakasyon siya sa lugar ng aking lolo na si Lolo Osting. May napansin doon si inay. Isang maliit at payat na tuta na di mo akalaing may pag-asa pang lumakas dahil buto-buto na lang ito at walang ganang kumain. Noong nandun pa sa lugar ni Lolo Osting si inay, ay pinainom niya ito ng gatas. Minamasdan ni Lolo Osting habang inaalagaan niya ng parang anak niya ang tutang iyon. "Hoy, Sonia, napamahal na ata sa iyo ang tutang iyan," wika ni Lolo Osting sa aking ina. "Ay, opo. Alam mo, talagang malapit na malapit ang loob ko dito sa tuta na ito. Pwede bang akin na lang itong tuta na ito? Alam mo, gusto ko siyang iuwi sa amin." Tanong naman ng aking ina.
Ay, walang problema. Sige Sonia, sa iyo na siya. Tutal naman di ko siya masyadong matututukan dito. Sagot naman ni Lolo Usting. Tuwang-tuwa naman ang aking ina nung mga panahong iyon. Noong maiuwi na nga ng aking ina si Puti, ay patuloy niya itong inaalagaan at tinitimplahan pa ng gatas hanggang sa ang dating payat at maliit na tuta ay naging isang matangkad at maskuladong aso. Napakalusog na ni Puti. Sa kadahilanang si inay ang nagsalba ng kanyang buhay at nag-alaga dito, ay naging tapat si Puti sa aking ina. Palagi itong sumasama sa kanya kahit saan man siya pumunta, maliban lang sa CR. Matalino po si Puti, Kuya Bari. Siya ang asong naghahari sa aming baryo noon. Tipong pagdadaan ito ay nahahawi ang mga grupo ng mga asong nakaharang sa kanyang daraanan. Taong 1993, noong nakilala ng aking ina ang aking ama at naging magkasintahan sila. Maski sa kanilang date ay nakabuntot sa aking ina ang makulit pero mabait na si Puti. Uy, ayos yung aso mo ha. Palagi kang binabantayan. Wika ng aking ama. Ay oo, ito si Puti. Naku, hindi mo yan mababawalan na manatili lang sa bahay. Tiyak na susunod at susunod yan sa akin. Sagot naman ng aking ina. Dumating ang araw na nagsama ang aking ina at ang aking ama at nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan at iyon na nga ako, Kuya Bari. Ngunit tutol man ang magulang ni inay na mag-asawa siya kaagad ay walang nagawa ito dahil nandyan na at kinakailangang panagutan na ng aking ama ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Lumipas ang ilang panahon. Taong 1995. Noong nagkaroon ng isang paliga ng basketball sa amin. Mahilig kasi ang aking ama na maglaro, lalo na at kasama ang kanyang mga kumpare sa team ay di siya pwedeng tumanggi. Sumali ang aking ama sa liga. Todo suporta naman ang aking ina na nanonood sa kanya kahit buntis pa siya. At maski ang asong si Puti ay nandoon din. Akala mo'y naiintindihan niya at nanonood din ito sa liga. Hanggang dumating ang isang araw. Minsang naglalakad ang aking ina pauwi galing tabing dagat upang magpahangin. May nakasalubong itong isang matandang babae na di niya kakilala. Maya-maya'y ngumiti ito at nagwika. Aba, malaki na ang tiyan mo ha. Ilang buwan na ba yan, Ineng? Wika ng matanda. Kamusta po? 6 na buwan pa lang po, Lola. Wika naman ng aking ina. Ay, ganun ba? Ineng, pwede bang mahipo ang tiyan mo? Pagtatanong naman ng misteryosang matanda. Apo? Sige po. Sagot lang ng aking ina. Noong padampi na sana ang kamay ng matanda sa tiyan ng aking ina, ay may biglang umangil sa tabi ng aking ina. Paglingon ng aking ina, ay si Puti pala iyon. O Puti, andiyan ka pala. Anong problema? Pagtatanong ng aking ina. Patuloy lang sa pag-angil at pagtahol si Puti sa matanda. Ang bagsik naman ng aso mo. Papaano? Mauna na ako. Sabi naman ng matanda. Ay, sige po Lola, ingat po kayo. Wika ng aking ina at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad pauwi.
hanggang sa dumating ang isang hapon. Kasalukuyang nakikilahok pa rin sa liga ang aking ama, kung kaya naisipan na maglakad ng aking ina. Nagpaalam ito sa aking lola na si Lola Iska. Kapatid po ito ni Lolo Usting. "Uy Sonia, saan ka na naman pupunta? Hapon na, baka kung mapaano ka sa daan?" Pag-aalalang pagtanong ni Lola Iska. Maglalakad-lakad lang po saglit. Naiinip po ako eh. Wala pa kasi yung mister ko eh." Sagot naman ng aking ina. "Nako, huwag ka nang tumuloy kasi tingnan mo makulimlim. Mabuti pa magpahinga ka na lang dito sa bahay." Pilit na pananaway ng aking lola. Ngunit nang makita ni Puti na tila aalis ang aking ina, ay dali-dali itong tumayo at tumakbo papunta sa aking ina. Dahil doon ay tila naging bakas sa mukha ng aking lola ang pagkapanatag, kung kaya nagwika ito. "O sige, papayagan na kita, pero saglit lang ha. Magdala ka ng payong mo at huwag kang magpapaabot ng dilim." Hinabilin din ng aking Lola Iska ang kanyang relo upang maalala daw ng aking ina na hanggang alas 5 lang siya sa labas. At ayun nga Kuya Bari, naglakad-lakad nga ang aking ina at nagtungo siya sa tabing dagat kasama si Puti. Naglibot-libot sila doon, naupo sa tabi ng isang mayabong na puno at lumanghap ng sariwang hangin. Habang nagpapalinga-linga ang aking ina noon, ay napansin niyang tila balisa ang kilos nitong si Puti. Para itong may hinahanap na amoy. Maya-maya'y biglang nagsitayuan ang balahibo ng aso sa likuran nito. Tanda ng pagiging mapagmatyag at agresibo. Ilang sandali pa'y umamoy-amoy pa ito sa buhangin at bigla na lang tumakbo ito ng mabilis papunta sa isang direksyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Puti!" Tawag ng aking ina, ngunit di ito nakikinig sa kanya. Naisip ng aking ina na baka nadudumi lang ito at naghanap ng kanyang mapupwestuhan. Ngunit hindi na lang niya pinansin pa itong si Puti. Maya-maya'y napatingin sa orasan ang aking ina at nagulat siyang nung makitang mag-aalas 5:40 na ng hapon. "Hala, mag-aalas 6 na pala. Naku, lagot ako kay ina nito." Wika ng aking ina at sinubukang magmadaling maglakad pauwi. Habang naglalakad siya pauwi, ay may napansin siya sa di kalayuan. Ito ay hugis ng isang babae. At noong nakalapit na ito sa kanya, ay nakilala niya ito. Ito yung matandang babae na nakasalubong niya noong nakaraan. "O Lola, kayo pala. Magandang gabi po. Bakit po nasa labas pa kayo? Saan po ba kayo pupunta?" Tanong ng aking ina. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Bagkus ito ay ngumisi. Maya-maya'y tumingin ito sa tiyan ng aking ina. Doon ay kinabahan ang aking ina at napahawak sa kanyang tiyan. Maya-maya'y nagwika ang matandang babae. "Gusto ko yan! Gustong-gusto ko yang hawak mo, iha! Akin na lang yan!" Natulala ang aking ina dahil sa tinuran ng matanda. Ano po, Lola? Ano pong ibig niyo pong sabihin?" Takot na tanong ng aking ina. Ngunit imbis na sumagot ang matanda, ay bigla itong lumapit sa kanya.
dahilan para mapaiwas ang aking ina. Bahagya siyang umatras at gulat na gulat siya sa mga sumunod na pangyayari. Bigla daw nagbago ang anyo ng matandang babae. Naging isang mabalahibong nilalang ito at kalaunay naging isang malaking asong itim. Naglalaway ito at nakatingin ito sa tiyan ng aking ina. Natulala ang aking ina sa kanyang nakita. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung kaya't natulala lang siya at hindi siya nakakilos. Akmang pasugod na sana itong asong itim nang may biglang sumunggab dito. Sinamantala ng aking ina ang pagkakataong iyon at siya'y lumayo. Nagkubli siya sa isang puno ng saging at muli niyang nilingon ang nilalang. Naggulat na lang ang aking ina noong makita niya ang pumigil sa aswang. Siya si Puti. Matapang niyang sinasagupa ang aswang. Para bang away aso ang nagaganap nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Alalang-alala daw ang aking ina kay Puti dahil hindi pangkaraniwang aso ang kanyang inaaway. Ngunit hindi nakitaan ng aking ina ng kahinaan itong si Puti. Bagkus ay nakipagsagupaan ito sa mabangis na nilalang. Naging maingay daw ang paligid dahil biglang nakarinig ng mga alulong ng aso ang aking ina na parabang nakikipagpustahan ang mga asong iyon kung sino ang mananalo. Hanggang sa kasamaang palad ay nakita ng aking ina na nakalmot at nakagat si Puti sa kanyang paa. Napahiyaw ito ng malakas at napabulagta daw ito sa lupa. Maya-maya ay lumingon ang nilalang sa aking ina at tiningnan siya ng mabalasik nito. Natakot ang aking ina dahilan para mapatakbo siya papalayo. Habang siya ay tumatakbo daw, Kuya Bari, ay nagsisigaw siya at humihingi ng tulong. Sa kabutihang palad naman daw ay may 3 magsasaka na nakarinig sa kanya. Mabilis daw itong tumungo sa direksyon kung nasaan siya. Takbo lang siya ng takbo at noong muling lumingon ng aking ina habang tumatakbo papalayo, nang makita niya nang bigla daw humahabol na sa kanya ang nilalang. Mas lalo pa daw niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Iyak na ang aking ina nung mga oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang siyang makarinig ng isang malakas na paghiyaw. Noong lingunin daw niya ay nakita niyang kagat-kagat daw ni Puti ang nilalang. At matapang nitong nilalapa ito upang pigilan lang sa paghabol sa aking ina. Sakto namang natagpuan ng 3 lalaking magsasaka ang aking ina at itinuro niya kaagad ang direksyon kung nasaan ang humahabol na aswang sa kanya. Nataranta daw ang 3 magsasaka at agad nilang kinuha ang kanilang itak at pinuntahan ang nilalang. Tinulungan daw nila si Puti at pinagtataga ang aswang hanggang sa biglang tumakbo ito sa kakahuyan. Hindi na hinabol pa ng 3 magsasaka ang aswang dahil din sa takot na baka biglang tambangan sila pagdating nila sa kakahuyan. Hinatid naman ang aking ina ng 3 magsasaka sa bahay nila. Nag-aalalang sumalubong sa kanya ang kanyang ina at nagwika ng, "Naku anak, napaano ka ba? Ayos ka lang ba?" Pagtatanong daw ni Lola Iska. Opo ina, ayos lang po ako. Nasaan na si Puti? Maraming salamat kay Puti, ina, pagkat niligtas niya kami. Niligtas niya ang buhay namin ng anak ko. Wika naman ng aking ina habang nakatingin kay Puti na nakalugmok lang sa sahig.
Kalaunan ay nilapitan ito ng aking lola at tiningnan ang kanyang sugat. "Ay puti, anong nangyari sa iyo? Matapang kang aso ka. Tignan ko nga ang sugat mo, mababaw lang pala. Mababaw lang, ngunit dahil aswang ang may gawa nito, ay delikado, baka mahawaan ka puti. Mabuti na lang at dalhin kita sa albularyo kong kakilala ngayon." Wika ng aking lola, at mabilis naman niyang binuhat si puti at dinala sa isang albularyo. Gulat naman ang aking ama noong umuwi siya galing sa liga ng basketball. Ikinuwento naman lahat ng aking ina ang buong pangyayari. Binantayan na lang ng aking ama ang aking ina sa buong magdamag dahil sa nangyari. Sa kabutihang palad naman ay hindi na muli daw bumalik pa ang nilalang Kuya Bari. Noong makabalik ang aking lola ay ibinalita niya na ayos lang naman daw si puti. Mabuti na lang daw at naagapan siya ng albularyo. Noong isinilang ako, ay buhay pa naman si puti, ngunit lagi na lang itong nasa bahay. At dahil sa katandaan nito ay hindi na rin nakakasama pa sa aking ina tuwing lumalabas daw siya. Lumipas ang panahon at nung magdadalawang taon na po ako, Kuya Bari, ay pumanaw na po si puti. Dala na rin ng kanyang katandaan. Sayang nga, Kuya Bari, hindi ko man lang nasabi sa kanya ang salitang, "Maraming salamat puti sa pagligtas mo sa amin noon." Kaya po, Kuya Bari, kaya po ako sumulat sa inyo na sana po mapili niyo po ang aking kwento upang ito na lang ang maging silbi para sa aking pasasalamat sa kanya na ma-share ang kabayanihang ginawa ng asong si puti. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay napapaiyak pa rin ang aking ina sa tuwing naaalala niya ang alaga niyang si puti. Isang mapagmahal na aso na tapat sa kanyang amo. Salamat puti. Salamat sa aso ni Lolo Usting. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, at more power po sa inyong channel. God bless po. Gumagalang, James. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Efren. Itong kwentong bala ko pong ibahagi sa inyo ay naging karanasan ng aking lola Seling. Nangyari ito noong bata pa lang siya at wala pang naging nobyo. Dahil sa nag-iisang anak lang po si Lola, wala siyang ibang kalaro. Dahilan para madalas siyang naglalaro lang ng mag-isa. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkabagot dahil may mga laruan naman siya. Isang hapon, habang mag-isang naglalaro sa papag na nasa labas ng kanilang bahay si Lola, may narinig siyang mahinang boses. Ilang ulit siyang nagpalinga-linga, subalit wala naman siyang nakikita. Kunot-noo siyang bumaba sa papag at saka tiningnan ang ilalim noon. Laking gulat na lang ni Lola Seling nang makakita siya ng isang maliit na nilalang. Halos isang dangkal niya lang ang taas noon. Lalong nakaramdam ng kilabot ang aking abuela noong makita niyang tinititigan siya ng maliit na nilalang. "Ha? Anong uring nilalang ka? Bakit ka nandito?" Kinakabahang tanong ni Lola Seling sa nasabing nilalang. "Gusto lang kitang makalaro. Nakita ko kasing mag-isa ka lang dito." Wika ng maliit na nilalang.
Hindi alam ng aking lola kung ano ang kanyang sasabihin, kung kaya't napatango na lang siya. Napangiti sa kanya ang nilalang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at laking gulat noong makakita siya ng isang manika. Para yan sa'yo. Nakita ko kasing luma na yung manika mo. Napatitig si Lola sa maliit na nilalang. Noon lang niya napagtantong duwende pala iyon. Nakasuot siya ng itim na damit at mayroon siyang salakot. Kahit na may pag-aalinlangan, kinuha niya ang nasabing manika at saka pinaglaruan iyon. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalaro, noong bigla siyang tinawag ng kanyang ina. "Siling, bakit nandiyan ka sa labas ng ganitong oras? Alam mo bang ito yung oras na lumalabas ang mga engkanto? Mamaya baka manuno ka riyan." Napalingon si Lola sa kanyang ina. Akmang sasabihin na sana niya na may kalaro siyang duwende. Subalit, nang tignan niya ulit ang duwende, ay wala na iyon doon. "Oh, anong hinahanap mo dyan? Saka kanino ba galing yung manikang yan?" Tanong ng ina ni Lola. Hindi naman siya nagsinungaling. Sinabi niyang galing sa duwende iyon. Alam ng kanyang ina na hindi kailanman nagsisinungaling si Lola, kaya mabilis siyang lumapit dito. "Akin na yung manikang yan. Hindi mo dapat paglaruan ang mga bigay ng duwende o kung anumang engkanto." Kinuha ng kanyang ina ang manika at walang pagdadalawang isip na sinunog iyon. "Ay naku, magtanda ka, sa susunod huwag ka nang maglalaro rito sa labas ng bahay," sabi pa ng ina ni Lola. At dahil doon, malungkot na pumasok si Lola sa kanilang bahay. Nagpasya siyang doon na lamang siya sa loob ng bahay nila maglaro. Kinagabihan, maagang natulog si Lola Siling. Tila sumakit kasi ang buong katawan niya na animoy pagod na pagod siya. Noong nasa kalagitnaan ng gabi iyon nang maalipungatan si Lola, may narinig daw kasi siyang isang pagtawag. Subalit dahil madilim ang paligid, hindi niya iyon nakita. Siling! Siling! Ako ito, Siling! Pagkawikan ng kung sino man, nagliwanag ang paligid. Nagulat daw si Lola dahil hindi siya nakahinga sa kanyang higaan. Nagpalinga-linga siya at laking gulat niya noong makitang kumikinang ang lahat ng kanyang nakikita. Siling! Napalingon si Lola sa pinanggagalingan ng boses at nagulat siya noong makakita siya ng isang lalaking may mahabang tenga. Sino ka? Nasaan ako?" tanong ni Lola. Nandito ka sa aming kaharian. Ako ang nagpakita sa iyo kanina. Kinagiliwan kita dahil ang bait mo. Kaya, ibig ko sana dito ka na lang tumira kasama ko. Wika ng maliit na nilalang. Natigilan si Lola. Alam niyang ang duwende lamang ang siyang nagpapakita sa kanya. Noong mga oras na iyon, pumangon daw si Lola. Naglakad siya upang hanapin ang daan, ngunit hindi niya iyon mahanap. "Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa mga magulang ko." Umiiyak ng umiiyak noon si Lola Siling. Nagmamakaawa siya sa duwende na ibalik siya sa kanilang bahay. Umiling ang duwendeng iyon. Tila nag-alangan siya sa kanyang desisyon, kaya nagwika si Lola. Sige, anong kapalit? Basta ibalik mo lang ako."
Umiiyak na sabi ni Lola. Napangisi sa kanya ang duwende. Ilang sandali pa, may dinukot siya sa kanyang bulsa. Ito, kung talagang nais mong makabalik ka, ingatan mo ito. Sabi naman ng duwende. Napatingin si Lola Siling sa palad ng dilalang na kaharap niya at namangha siya nang makakita siya ng batong kulay berde. Kumikinang iyon at parang tumitibok-tibok. Ingatan mo ito. Magbibigay ito sa iyo ng proteksyon. Wag na wag mo lang ipapahipok sa iba. Ito'y magbibigay sa iyo ng swerte. Ibinigay ng duwende kay Lola ang bato at wala namang pagdadalawang isip na tinanggap iyon ni Lola para lang makauwi siya. Noong mga sandaling iyon, dahan-dahang napapikit si Lola. Pagkamulat ng kanyang mga mata, nagulat si Lola dahil sa mga paghagulgol na naririnig niya. Napatingin siya sa paligid at nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang na umiiyak. "Inay? Itay!" wika ni Lola. Nang mga panahong iyon, natigil sa pag-iyak ang kanyang mga magulang. Nagulat sila nang mawaring nakamulat na ang mga mata niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Niyakap ng ina niya si Lola ng ubod ng higpit. Sinabi ng mga magulang ni Lola na halos 5 araw na siyang hindi nagigising, kaya lubos silang nag-alala. Nasa ganoong silang sitwasyon nang biglang tumirik ang mga mata ni Lola. Bigla siyang nilagnat, kaya lalong nataranta ang kanyang mga magulang. Dahil doon, umalis ang ama ni Lola Siling upang sunduin ang isang albularyo sa kanilang baryo. Noong wala na ang ama ni Lola, nagulat ang ina nito dahil tawa raw iyon ng tawa na animoy mayroong kalaro. "Siling! Siling!" pagtawag ng kanyang ina sa kanya. Humarap si Lola Siling sa kanya at saka napangiti. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Lola nang may makita siyang bato na hawak-hawak nito. "Siling, ano ito?" Kinuha niya ang nasabing bato at ilang sandali lang Ay biglang nangatog ito. "Ingatan mo ang bato. Huwag mong ipapahipo sa iba." Paulit-ulit na wika daw ni Lola. Sa gulat ng kanyang ina, itinapon niya ang bato. Parang may buhay daw iyon na gumapang ito pabalik kay Lola Siling. Hindi mo dapat kinukuha ang mga bagay na hindi naman sa iyo. Naging garalgal ang boses ni Lola na parang lalaki iyon. Walang ano-ano. Dumating ang ama ni Lolo at kasama na niya ang albularyo. Narinig nila ang boses ni Lola kaya nagwika ang albularyo. "Kukunin siya ng duwending itim! Kukunin siya!" Nagkuluhan ang mga magulang ni Lola, kaya dali-dali sa paglapit ang albularyo sa kanya. Itong mahiwagang batong ito ay tanda na kukunin ang anak ninyo pagdating ng takdang panahon." Ipinakita ng albularyo ang batong kulay berde sa mga magulang ni Lola.
at nagimbal sila nang makitang kumikislot-kislot iyon na parang mayroong buhay. Marahil nilinlang ng duwende ang anak ninyo at pinaniwalang swerte ang hatid ng bato sa kanya. Dagdag pa ng albularyo. O anong gagawin natin? Tanong ng ama ni Lola sa albularyo. Napatitig ang albularyo kay Lola at saka napabuntong hininga. Ang una nating gagawin ay alisin ang bagay na siyang kumukonekta sa dalawa. Ang batong ito, sabi ng albularyo. Pagkawika niya ng mga katagang iyon, may inusal siyang dasal. Sa isang iglap ng mga mata nila, unti-unting naging tuyong lumot ang nasabing bato. Habang nagiging lumot iyon, hiyaw daw ng hiyaw si Lola. Naalarma na ang kanyang mga magulang kung kaya nagmakaawa sila sa albularyo na tulungan ang aking abuela, Kuya Bari. Nag-iiba na ang boses ng aking abuela kaya napagtanto nilang sinasapian na talaga iyon. Dahil doon, nagpasya ang albularyo na paalisin ang duwending itim sa katawan ng aking abuela. Kapag hindi ka umalis, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Papatayin kita! Sigaw ng albularyo. Dinasalan niya ang kanyang mga kamay at naghanda upang tirahin ng tigalpo ang nasabing duwende. Marahil dahil sa takot ng nasabing nilalang, bigla iyong umalis. Naging kampante rin noon ang mga magulang ni Lola dahil wala na ang mahiwagang bato ng duwende, kaya nagpasalamat sila sa albularyo. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa aming anak. Pasasalamat ng ama ni Lola. Noong tuluyan ng naging kalmado ang aking abuela, nagpaalam na ang albularyo. Subalit, bago pa siya umalis, nagbilin ito. Apo ko, huwag na huwag kang tatanggap na kahit anumang bagay na manggagaling sa kanila. Ito ay ikapapahamak mo. Tandaan mo yan. Napatangulang ang aking abuela nung mga sandaling iyon. Kalaunan, naging maayos na ang pakiramdam ni Lola Siling. Hindi na rin niya nakita pa ang duwending iyon at kahit na ang batong ibinigay nito sa kanya. Lumipas ang mga taon at nawala na sa isipan ni Lola ang nasabing bagay at pangyayari. Naging tahimik naman ang kanilang buhay noon, kaya nakampante na sila. Isang dapit hapon, habang gumagawa ng siga si Lola, nakarinig siya ng pagsitsit. Nagpalinga-linga siya, subalit wala siyang nakikita. Walang ano-ano. Nagulat ang aking abuela nang may makita siyang isang kumikinang na bato. Kulay berde iyon. Nilapitan ni Lola ang bagay na iyon at saka tiningnan ng maigi. Ano ba ito? Ano kaya to? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Akmang hahawakan na sana niya iyon nang muli niyang maalala ang sinabi ng albularyo sa kanya noong bata pa lamang siya. Ikaw na naman. Hindi na. Dahil doon,
Dali-daling pumasok si Lola sa kanilang bahay upang hindi na siya gambalain pa ng duwende at linlangin gamit ang kulay berde at tumitibok-tibok na mahiwagang bato. Tuluyang nawala na lamang ang pagpaparamdam kay Lola noong naging mag-asawa na sila ni Lolo. Habang ikinikwento sa akin ito ng aking abuela, ay napapailing pa rin siya dahil muntika na daw siyang mawala sa mundong ito. Sabi pa niya sa akin na hindi daw lahat ng mga gustong-gusto mong mga bagay ay manggagaling sa kabutihan. Yung iba daw ay galing sa kadiliman. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay tandang-tanda niya pa rin ang hugis at hitsura ng mahiwagang bato na nagmula sa duwende. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. God bless po at ingat po kayo lagi. Lubos na gumagalang, Efren. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.